Nalilibang na ako sa garden ko mga brother. Meron pala tayong panabas na na-finish. So yan, ito yung itinampok namin kanina sa pag-testing ng malalaking hasaang Pinoy. So ito yung scabbard niya. Ang panabas kasing ganito mga brother, usually wala siyang scabbard eh. Nag-google ako, buti may mga tropang bladed brothers na nagbigay ng idea. So, pero itong scabbard na to guys, sariling idea lang namin to. Kumbaga Kuya wood yan. Tapos in-stained ko. Pati ito. Tapos yung wrap niya sa handle, hindi yan ratan. Nagsubo kami ng ratan kaso madulas. So bakog ulit. Bakog yan. Tapos may pandikit yan sa loob. Tapos yung tang niyan mga abot dito. Tapos may pin niya na isa. Tapos may epoxy yung loob niyan. So wala nang bunutan yan mga brother. Ito kahoy na to. Tapos yung brass na to, nahati yan sa loob niyan. Nahati yan. May kahoy tsaka may sungay. Ito kasing sungay na to, itong maliit na detalye na yan guys. Talagang meron yung ginayahan namin, yung may pattern kasi kami nito. Galing din kay JM Dulay pero sinend niya sa akin yung picture. And gawang south yun, Mindanao. So hindi naman kasi pwedeng hindi kami maglagay nun. Late ko na nakita yun eh, kala ko wala. So sabi ko, hindi kami maglalagay ng hindi ko alam kung tawag dun eh. Na ratan na parang ewan ko ang tawag dun. Sabi ko magbuburas tayo, yung brush na makapal, kasi once na gamitin nito guys, ito yung unang sasalo ng impact ng blade. Ito yung unang sasalo ng impact, kaya hindi namin ginawang kahoy, sungay yung ginawa namin dito. Kasi pag kahoy, kadagtong lang nito, madaling bumiyak, kaya nakahati dyan. So yung brush tinutulungan yung sungay, tapos habang tinutulungan yung kahoy. So yung kahoy tsaka yung sungay pareha sila sasalo ng impact ng blade pag tinaga. So magtutulungan sila para hindi tutulungan sila ng brass para hindi bumitak or masira agad. Hindi ko sinasabing hindi ito masisira. Masisira ito sa katagalan, pero hindi naman madalian. And yun, itong brass na to, ito na lang yung pinang-cover ko dito sa dulo ng bakog wrap na to. Pero nakalak naman yung dulo niyan. Kahit nga hindi na ako naglagay ng brush dyan eh. Kaso gusto ko lang mas bagay. And kaya may mga kanto-kanto. Kasi pag dalawang kamay yung iginamit, andito yung kaliwa, siya na yung titimon para hindi umikot sa kamay. Kasi dito naka-round yan eh. So dito may mga kanto-kanto yan para kapit yung grip, yung palm, yung palad. Tapos mga simpleng detalye na lang din nilagay ko dito. Yun. Yung spine niya mga brother, kaya ayan o. Kahit isang kamay lang ang igagamitin, goods pa rin to. Yun naman kasi yung idea talaga ni JM Dulay. Kahit isang kamay lang daw ang gamitin, pwede. So yun, yung sa details namin, pinagsama-sama na lang namin yan dyan. And ano pa, ipasok na natin. Wala na tayong magagawa. Eto na to eh. Aray ko, pagka sanang mahuhulog. So yun guys, ayoko nang alugin na, kasi alam nyo naman walang kapit yan dito sa taas. Ito lang yung nagpapakapit yan, yung sungay. So yun, natapos din to. Mabagal kami gumawa mga brother, pero sinisigurado kong umuusad at nagpoproseso kami. So yun, salamat sa pagtitiwala JM Dulay. Tiniwalaan mo kami ng project na to. Hindi siya gaanong perpekto pero ginawa namin lahat para
lumabas yung ganyang build. So yun mga brother, and sa lahat ng followers ko sa Bicol On Blades, thank you.